Alam mo ba? Tuwing may handaan, hindi mawawala ang iba't ibang sawsawan na nagdadagdag ng lasa sa mga pagkain, gaya na lamang ng sukat toyo o kaya naman binagoong ang kamatis. Pero, alam nyo ba na ang kamatis ay isang uri ng prutas? Kahit madalas ituring itong gulay, may tuturing itong prutas pagdating sa botany. Ang prutas ay ang bahagi ng halaman na may buto at pangkaraniwang nagmumula sa bulaklak ng halaman. Ang kamatis naman, dahil may mga buto, ay nabibilang sa kategorya ng prutas. Pero, bakit nga ba parang mas kilala ito bilang gulay? Nagsimula yan noong 1893 kung saan nagkaroon ng debate ang ilang mga grupo kung ituturing nga bang gulay o prutas ang kamatis. Dahil dito, ang isyong ito ay umabot sa legal system ng United States Supreme Court at sa huli, ang husgado ay ituturing itong gulay. Noong panahon na iyon, mas malaki kasi ang buwis sa mga gulay kumpara sa mga prutas. Kaya para maging kapaki-pakinabang sa ekonomiya, itinuring nila itong gulay. Sa desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos, diniklara nila na ang kamatis ay hindi isang prutas. Sa Pilipinas, madalas natin itong makita sa mga ulam tulad ng sinigang, menudo at kare-kare. Ginagamit ito bilang sangkap sa mga lutuin, sausawan tulad ng toyo't kamatis o kaya sa ensalada. Ang kamatis ay tinuturing na isa sa pinakakaraniwang tanim na prutas o kaya sa mga nalilito gulay sa ating bansa. Maraming lugar ang nagtatanim ng kamatis tulad ng Benguet, Ifugao, Nueva Ecija at Batangas. Ang kamatis din ay mayaman sa vitamin C at antioxidants, partikular na ang lycopene. Ang lycopene ang nagbibigay ng pula na kulay sa kamatis at nakakatulong laban sa mga sakit tulad ng cancer at sakit sa puso. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapalakas ng immune system. Ang kamatis ay ginagamit din sa paggawa ng beauty products tulad ng face mask dahil sa kanyang nutrients na nakakatulong magpaganda ng balat. Kaya naman, ang kamatis ay pangkain na, pangkalusugan pa at pampaganda pa. Ngayon, alam mo na!